padaya. Lumayo kayo sa kasamaan. Lumayo kayo sa sistema ng mundo. Alam ninyo ang aking kalooban. Ito ay nasa puso na ninyo. Ngunit bakit kayo nagmamatigas? Amen. Good morning mga kapatid. Huwag tayong padadaya sa mga rudiments of this world, sa mga pangunahing basic principle ng mundo. Meron lang tayong principles na sinusunod ang Panginoong Hesus. Pag nagbukas ka ng internet, pumasok ka sa YouTube, makikita mo napakaraming katahanang isip ng tao doon. Mag-ingat kayo. Ito na yung panahon ng falling away. Mga heretic teachings, false doctrines, false teachers naglipa na. Lalo sa social media. Yan ang ginagamit ni Taning ngayon social media. Kasi ang buong mundo nakatutok lagi sa social media. Lahat ng tao sa Pilipinas may cellphone. Kahit magtataho, Android yung kanyang cellphone. Kahit nga basurero, naka-cellphone. Sa buong mundo, makita nyo, kahit saan lugar, lalo na kapag galiba, nakapila, bawat isa may hawak na cellphone, nakatingin sa cellphone. Ang nakakalungkot lang ngayon, ang mga bata, exposed na sa radiation. Yung tinatawag na electromagnetic field, radiation yun Sa tuwing gagamit ang bata ng cellphone, nagkakaroon ng radiation sa katawan niya, humihina immune system niya. Mahina pa immune system ng bata, lalo 3 years old. Ngayon, 3 to 4 years old, may cellphone na. Dapat 12 years, tsaka nyo lang pahahawakin ng cellphone ng bata. Mag-ingat tayo sa mga turo, sa mga aral ng demonyo. Kasi ito na yung huling panahon Ilalayo na ang mga tao sa tunay na pagtuturo. At isa lang ang basis natin, ang Panginoong Hesus. Hindi yung mga kata, fables ng mga tao. Susunod lang tayo sa aral ng Panginoong Hesus. At ito ang sinasabi ng Panginoong Hesus sa 1 Corinthians 4:6. Ang mga bagay ng mga ito'y hinahalin tulad ko kay Apollos dahil sa inyo upang ang mga upang kayo teka sandali upang kayo mga matuto at huwag magsihigit pa sa mga bagay na nasusulat. So ang basis lang natin yung bagay na nasusulat, yung turo at commands ng Panginoong Hesus sa New Testament. Yung Old Testament magagamit din natin yun. Kasi maraming mga tao nga, according to their authority, gumawa sila lang katang-isip na guided na mga fallen angels. Katulad ni Joseph Smith. Meron silang golden plate. May libro din sila. Ayon daw yung kay Gabriel, Archangel. So isip ng mga evil spirits yan, gumagawa ng sariling libro. Si Muhammad, gumawa din ng sariling Quran. Si Gabriel din ang sinasabi. Angels din. Kasi ang mga angels pwede maging angel of light yan pag nakita mo yung angel of light, maniniwala ka nga naman sa sinasabi nun. Kaya nagkakaroon ng mga false religion, false doctrines. Kilala na natin lahat ng mga philosopher, matatalino, gumagawa ng kanilang sariling mga libro. Tayo, isa lang ang basis ng libro natin. Ang banal na kasulatan. At ang sinusunod natin ngayon, yung New Testament commandments na nanggagaling sa Panginoong Hesus. Gagamitin din natin ang Old Testament to confirm the New Testament. So wala tayong ibang babatayan. Kasi sa mga huling araw ito sinasabi, 2 Timothy 4:3-4. Siguro nga ito sa lamin ko. Sapagkat darating ang mga panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tainga, magsisipagbunto sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon, sa kanilang sariling mga masasamang pita, at ihihiwalay sa katotohanan ng kanilang at mga ibabaling sa kanta.
Yan ngayon ang ginagawa ng demonyo, puro kanta eh. Puro mga opinion. Pag binuksan mo nga yung YouTube, makikita mo doon, what the things that happened before the creation of the world. Wala namang nakasulat sa Bible tungkol na gano'n. Sa simula nga pa lang, ito na mababasa mo sa Bible sa pasimula eh. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Tapos sasabihin kung ano yung nangyari bago pa nilikha ang langit at lupa. Wala namang sa kasulat dito eh. So mga heretic teachings, huwag niyo paniniwalaan. Ngayon, yung Apokripa, ang authority nun galing sa Catholic yun. Hindi sa Diyos galing yun. Ang galing lang sa Diyos, yung King James Version. Binigyan niya ng authority si King James na maghalan ng mga filled by the Holy Spirit na gagawa, mag-a-assembly ng libro. So yun lang ang ino-honor natin. Yung Apokripa, authority ng Catholic Church. Saan ba galing ang power ng authority ng Catholic Church? Sa sarili nila, sa Papa. Papal authority. Hindi naman galing sa Diyos, hindi naman itinayo ng Diyos yun. Ang itinayo ng Diyos na iglesia, yung founded through apostles and the prophet. Ngayon, sinisira ni Satanas yan. Sinasabi sa 1 Timothy 4:1 ng ganito. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisinaligod sa pananampalataya. Ang pananampalataya, pagtitiwala lang kay Kristo. Paniniwala sa aral ni Kristo, tataligod na daw ang marami. At nakikita naman natin, nakasulat pa sa social media. Nagsisitaligod sila sa pananampalataya. At makikinig sa mga espiritu mapanghikayat at mga aral ng mga demonyo. Yung aral ng mga fallen angels, yan ngayon eh. Yan ngayon ang nagiging batayan ng iba. Kasi interesting eh. Ako nga kamuntik na ako mahulog yan, yung Solomon's Mine. Binasa ko na binasa yun. Nanghugot niya ako. Nung malaman ko, ang source pala, Jubilee, Apokripa. Hindi naman is part of that. Hinigil ko na kagad. Lalo yung Book of Enoch. Naku, wag na huwag niyong babasahin yan. Nakakatakot na libro yan. Hindi naman pinatunayan na si Enoch ang nagsulat nun eh. Kaya nga yan, mga forbidden yan eh. Apokripa, hidden. Hindi, walang kasiguraduhan dyan. Kaya nga itong mga huling araw na to, mag-iingat tayo. Colossians 2:8. Kayo'y magsipag-ingat. Baka sa inyo may bumiyag sa pamamagitan ng kanilang filosofiya at walang kabuluhang pandaraya. Ayon sa sali-sali sabi ng mga tao, ayon sa pasimulang aral ng sanlibutan, at di ayon kay Kristo. So, kontra kay Kristo is blasphemy. Kasi yung tinatawag na heretic teachings, yung heresy, hindi lang pagtanggap yan sa kinokontra mo yung aral ni Kristo. Heretic ang tawag doon. Yan na yun ang ginagawa. At ang matindi, yung pagtalikod sa pananampalataya, apostado yun, apostasy. Tatalikod na talaga sa pananampalataya. Hindi na magpapatuloy. Kaya ang ginagawa ni Satanas ngayon, heresy. At ang ginagamit niya, social media. Napakagaling ni Satanas ngayon. Kasi konting araw na lang gumagawa siya ng mga interesting story. Katulad nung gawa ng mga aral ng demonyo. Ginawang Bible, yung Gospel of Magdalene. Tapos sinasabi, asawa daw ni Magdalene si Jesus, may anak pa. That is blasphemy to Jesus Christ. Ang matindi, pag blasphemy to the Holy Spirit, wala nang kapatawaran. Ganon ang ginagawa ngayon ng demonyo, kaya ingat tayo. Sa 1 Timothy 1:3-7, huwag kayo makinig sa mga kata at mga kasaysayan ng mga lahi na walang katapusan na pinaggagalingan lamang ng pagtatalo.
at hindi kakatiwalang mula sa Diyos na nasa pananampalataya. Gayon din ang ipanaman ko sa inyo ngayon. So, nagbibigay ng warning si Pablo. Huwag kayong makikinig sa mga aral ng mga tao, yung mga kanta. Kasi meron kang anointing of the Holy Spirit. 1 John 2:27. Pag dumating kasi sa huling araw, yung mga false teaching, heresy, mga apostasy, lalaganap yan sa buong mundo eh. Ang mga anak ng Diyos, binigyan na niya ng Holy Spirit. At ang Holy Spirit, meron tinatawag na anointing of the Holy Spirit. Lahat ng anak ng Diyos, at nabibilang tayo, meron tayong anointing of the Holy Spirit. Basahin natin. At tungkol sa inyo, ang pagkapahid na sa inyo, tinanggap na nanaan sa inyo. Yung anointing of the Holy Spirit na nanaan sa atin. Hindi tayo pwedeng maloko. Maaaring pumasok tayo, katulad ko. Booby trap pala yung pinasok ko. Solomon's Mine. Tapos, kasi interesting nga eh. Doon lang sila nagkamali nang sinabi daw itong Philippines. Ito daw ang lugar nung pinanggalingan ng mga... Kasi maraming ginto talaga. Ang problema, napapaligiran yung Garden of Eden ng Euphrates River, ng Gihon, Sabila. Asan dito yung Euphrates River? Nasa Middle East yun, di Malina. Doon ko napansin na, sinigaw ko saan ang Jubilee. Sa Jubilee, ano yun, nakakatakot yun. Yung daw North, yung Antarctica, yung daw ang daanan ng Garden of Eden. Ang daming katahan ng demonyo. Kaya sabi ko, ingat kayo. Ako sinubukan mo lang para ko ituro sa inyo. Sinusubukan, kasi sabi na Diyos, subukan mo lahat ng bagay. Yung lahat ng masama, itapon mo. Yung mabuti, kunin mo. So masama yan. Yung babasahin ng Jubilee, huwag niyo babasahin ng Enoch, Book of Enoch, at lahat ng mga aral ng mga tao. Aral ng Quran, aral ng Golden Plate ni Joseph Smith, yung Jesus of Latter-day Saints. Yan ang mga Mormons. May aral ng demonyo dala yan. Kung ano-ano tinuturo niya kontra sa Bible. Tungkol sa inyo, ang pagkapahid na sa Kanya inyong tinanggap, nananahan sa inyo, at hindi nyo kailangan kayo turuan ng sino man. So walang sino man pwede magturo sa atin. Isa lang ang magtuturo, ang Holy Spirit. Sabi ng Ama, isusugo. Sabi ni Cristo, isusugo ng Ama ang Espiritu Santo sa aking pangalan. Isusugo ng Espiritu Santo galing sa Ama upang bigyan kayo ng pahid. Gabayan kayo sa lahat ng katotohanan sapagkat ang Espiritu Santo ang bagong comforter. At magsasalita siya ng bagay na narinig niya. Pwedeng pakiano may electric fan? Kare, tapat mo. Sige pa. Sige pa. Ayan, okay. Salamat. At kung paano kayo tinuturuan ito, gayon nananahan kayo sa Kanya. So sigurado na, by faith, we believe by faith. Paniwalaan mo, nasa iyo Holy Spirit, at malalaman mo yan, talagang nagagabayan ka. Bigla kang pipitikin ng Spirit, mali yung binabasa mo. At tulad ko, pinitik niya ako eh. Kasi malalim na eh, lumalalim na ako, binubungkal ko na eh. Mali, hindi pala kayamanan yung binubungkal ko, bomba pala. Bungkal ako ng bungkal, tingin ko may kayamanan dun. Solomon's Mine eh. Nung pitikin ako ng Espiritu Santo, bomba pala inuukay ko, sasabugan ako noon. Tinigil ko na. Kasi nasabi ko sa inyo, yung Solomon's Mine, huwag niyong basahin yan. Yung Jubilee, yung Apocrypha, huwag kayong magtangka na bumasa ng mga hidden books niya eh. Tapos binigyan ng authority yan ng mga Catholics. Papal authority. Kaya siya, tinan nyo, mayroon silang mga aral na hidwang pananampalataya. Kung ano-ano ang pinapaliwanag nila na kontra sa Bible. Kontra sa Panginoong Hesus. Kaya ingat lang tayo mga kapatid. Ito na yung huling araw eh. Kasi ang mga tao na walang Espiritu Santo, hindi ituturo ang anak at ang ama. Sabi sa 1 John 2:22. Ang sino mang tumatanggi sa anak at hindi sumasa kanya ang ama, ang nagpapahayag sa anak at sa ama, sumasa kanya ang Diyos. So anong mga reliyon? Napakaraming reliyon na tumanggi sa anak. Yung Muslim, tumanggi yan sa anak, ama lang, Allah. Yung Iglesia ni Cristo, tumanggi yan na si Cristo Diyos, ama lang sila.
Ano pa? Napakarami. Naamalan. Jehovah's Witnesses. Unang-una, wala namang word na Jehovah sa Bible. Nilikha nila yan eh. On the 14th century, nilikha nila yung Jehovah. Kasi yung Yahweh, wala naman J yung ginawa nila J yung Y. Jehovah, yung W, ginawang B. Yung H, ayun. Nilagyan nila ng bawal, Jehovah. Hindi na, wala naman yan eh. Miski yung Yahweh, ang pwede lang mag-pronounce nun, Israelites. Walang sino naman pwede mag-pronounce na kundi Israelite. Meron bang Israelites dito? Tanungin natin, paano ba ipopronounce yung YHBH? Bebwa. Ewan ko ba, hindi ko na mabasa yun. So, basta ingat na lang tayo mga kapatid. Sabi dito sa 1 John 2, 22-23. Sino ang sungaling? Sinungaling kundi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Kristo, ito ang Antikristo. Sa makatuwid ay tumanggi sa Ama at sa Anak. So alam mo na kung ano Antikristo, tumatanggi sa Ama at sa Anak. Lahat ng religion is Antichrist. Isa lang ang religion, sa Diyos lang. Philippians 1:20, James 1:27. Ang dalisay na relihiyon, pure religion, wagas na relihiyon, at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama. So ito'y perfect, walang dungis to. This is a perfect religion. Dalawin ang mga ulilat, babaeng bao sa kanilang kapaghatian, at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanlibutan. So ito ang aral ng tunay na relihiyon. Tulungan natin ang mga dukha, yung mga balo, yung walang kayang buhayin na sarili, yung ulila, hindi niya kayang buhayin na sarili niya. At magpakabanal-banal. At ang pagpapakabanal natin, pagsunod sa utos ni Kristo. Yun lang ang susundin natin, aral lang ni Kristo. Sabi ng Colossians 2:8. Kayo'y magsipag-ingat. Baka sa inyo'y bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pandaraya. Nasasaling-saling sabi ng mga tao, yung mga tradisyon, pamahiin, aral ng mga magulang natin, yung mga lola at lola, relihiyon. Huwag mong tatanggapin yan. Iisa lang ang tatanggapin natin, aral ni Kristo. Kailangan maitanim sa atin ang aral ni Kristo. James 1. James 1:21. Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan o pagpapakabanal na tunay na relihiyon at ang pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo na may kamuan ang salitang itinatanim na makapagliligtas ng inyong kaluluwa. So ang makakapagligtas ng ating kaluluwa, yung salita ni Jesus Christ na itinatanim sa ating puso. Pag ang salita ng Diyos nasa puso natin, makakaiwas tayo sa kasalanan. Bakit? Bibigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. O hindi, wala sa Word of God yan. Tutulungan ka ng Diyos na iwasan yon. Ang susundin mo, Word of God. Ang batayan mo, Word of God. Pag tumatayo ka, nahihiga ka, nagtatrabaho ka, naglalaba ka, Word of God lagi batayan. Lahat ng magaganap na circumstances and anything that happened to us, Word of God. We will be a living epistles of God. So alam mo na kung paano ka maliligtas eh. Huwag kang lilihis. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan. Diretso lang. One way. Halimbawa yung train, yun ang iglesia. Yun ang Palatio Bishopric. Yung train na yun. Iisa lang ang lilis na papunta sa Ama, si Jesus Christ. Nandun tayo lahat sa isang train na yun. Dire-diretso lang yun. Hindi naman aalis sa release yung train eh. Ano yun, may sariling buhay na biglang tatalon? Hindi pwede. Kapag may release ang buhay natin, iisa lang ang code of principles natin, Word of God. Ang buhay natin nababatay sa Word of God. Philippians 1. Philippians 1:27. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Upang maging ako ay dumating at kayo makita o wala man sa harap ninyo, ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan.
na kayo na matitibay sa iisang espiritu, na kayo nagkakaisa ng kaluluwa, na nagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. So alam na natin, ngayon nagsusumikap din si Satanas, nasirain ang faith natin. Hindi naman niya masisira nga, may Holy Spirit tayo eh. Pero mag-iingat ka, baka mamaya malusutan ka niyan. Kasi ako, nag-iingat nga ako, pero nakalusot eh. Pero hindi siya nagtagumpay. Nakakagat lang niya yung sakong. Pero dudurugin natin ang ulo. Nakakagat na yung sakong ko eh. Sakong lang eh, ang kapal ng balat ko sa paa. Naputol yung ngipin ni Satanas. Hindi bumaon. E di natapakan ng ulo niya, durug siya. Alis na ako. Kasi alam nyo, minsan nai-interest ako, parang gusto kong basahin na yung buong Enoch. Pero pag pinasukan niya tungkol sa fallen angels lahat yan eh. At saka yung creation, na maling creation ang ilalagay. Idea ko lang to, hindi ko nga binabasa eh. Natatakot din ako, baka masingitan ako ni Ted. Guru ako, pastor eh. Pag nagturo ako sa inyo ng mali, ako may kasalanan. Kaya hinihingi ko sa Diyos lagi na turuan niya ako na hindi ako magturo ng maling aral. Yung false doctrines, heretic teachings. Kasi ito na ang panahon ng heresy and apostasy. Falling away na nga eh. Meron ng falling away. Marami na ang tatalikod sa tunay na at makikinig sa mga kata at ilalagay nila ang kanilang tenga sa mga guro na gusto nilang marinig. Pipili sila ng gusto nilang marinig. Hindi yung mga wagas na aral ni Kristo. Inaalis nila yung gift of tongues. Inaalis nila yung apostles and the prophets. Yung mga pinaka-basic principles ng pagtatatag ng Diyos, yun ang inaalis nila. Yung mga pinaka-importanting aral, inaalis nila aral ng Espiritu Santo. Huwag mo nga ipagbawal ng pagsasalita sa iba't ibang tapos pinagbabawal mo. Sino ka? (1 Corinthians 14:39). Kaya nga mga kapatid ko, maningas na pakasanayin ninyong manghula at huwag ninyong ipagbawal ang magsalita ng mga wika. Alam niyo si Soriano, bilib ako dyan eh, kabisado niya Bible. Ba't ito hindi niya nakabisa? Bakit? Kontra sa turo niya. Eh kung isasama niya yan sa turo niya, eh di masisira yung sarili niyang kaisipan. Eh napakahusay ng taong yan. Bilib na bilib ako dyan sa Bible, kabisado, may edad na. Pero hindi pumuro lang isip, ang talas ng isip sa Bible. Nung pakinggan ko yung patotoo, teenager pala siya, talaga nagbabasa na siya ng Bible. Nauubos ang oras niya sa Bible, kababasa, hanggang madaling araw. Nang makagraduate siya ng high school, valedictorian. Ang talino eh. Hindi na siya nag-college. Nagbasa ng Bible. Alam niyo kung ano, bakit gusto niya makipagtalo at hindi manalo kalaban? Anong motibo yun? Labanan? Contest? Kaya pala nakabisado niya. Hanggang madaling araw, siguro kinakabisado mo. Pag nagkaroon ng debate, panalo siya. Walang mananalo kay Soriano ng debate. Kasi ang lalaban sa kanya, hindi rin naman mga anak ng Diyos. Kasi ang anak ng Diyos, lalayo dyan eh. Hindi makikipagdebate. Ano, makikita mo dyan? Magpakabanal ka. Kaya pala walang nananalo sa kanya. Sabi ko, napakahusay talaga. Eh, merong matatapang lumalaban, nakapapahiya. Kasi ang basis niya, Word of God, ang basis ng kalaban, isip nila eh. Kaya malalaman mo kung ang mga man of God, nagsasalita sa salita ng Diyos. John 7:7, ang basis lang nila, Word of God. Pag hindi Word of God ang basis, hindi sugo ng Diyos yun. Pero kung yun naman ang basis niya, Word of God, pero nagdadagdag siya at nagbabawas, hindi rin sugo ng Diyos yun. Ang sugo ng Diyos, hindi nagbabawas, nagdadagdag. Kung ano yung nakasulat, yun ang ituturo at yun ang ipamumuhay. Kung ang sino man tayo nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung siya'y nagsasalita lamang sa kanyang sarili. So malalaman mo, may Holy Spirit tayo, alam na alam agad natin eh. Katulad ng aral ng Muslim, Iglesia ni Cristo, ng Katoliko, kitang-kita agad natin may error eh. Sa Diyos walang error, perfect yung aral niya eh. Kaya makikita mo may error agad. Wala na, burado ka na. Katulad nung nabasa ko sa Solomon's Mind, ito daw Philippines ang ang Garden of Eden. Tapos
binasa ko yung tungkol sa garden. Walang ilog. Ang ilog dito sa atin, napapalibutan tayo ng ilog dyan sa Mindanao. So sabi ko, error na kagad to. Tinigil ko na. Pag naramdaman mo ng error na, tigil na. Huwag ka nang pumasok. Mahuhulog ka na nga sa bangin eh, tutuloy mo pa. Tigilan mo na yung paa mo. Ako sila na lang ang mahulog sa bangin. Gusto nila yun eh. Pero tayo may anointing ng Spirit eh. Hindi tayo pababayaan kailanman ng Diyos. Pero huwag mong pabayaan ang sarili mo. Mag-ingat ka sa sarili mo. Subukin mo lahat ng bagay, okay yun. Di ba pag bumibili ka ng damit, sinusubukan, alam mo, bibili ka kaagad. Eh kung maliit o masakit. Di ba pag bibili ka ng sapatos, kahit anong bagay, sombrero, kahit sombrero. Chine-check mo kung bagay sa'yo o eksakto sa'yo. Pag nalaman mo na eksakto na sa'yo yung t-shirt, maganda naman sa'yo yung sapatos, di ba binibili mo na? So, ganun din tayo. Pag napatunayan natin na wala sa Bible, at sinasabi, wala, naayawan na. Pag sa Bible, titignan natin, pero huwag ka rin magtitiwala. Kasi sabi ng Diyos, huwag kayong magtitiwala sa tao. Ang pagtitiwalaan natin sa salita ng Diyos. O bagaman nagtuturo na, hindi pa rin. Kasi kung titignan nyo yung history, ba't si Lucifer? Billions and billions of years, hindi naman nagre-rebelde. Ba't biglang nagrebelde? So titignan mo yung tao na, word of God ang batayan. Kung isang araw, biglang hindi na. Kasi nga, hindi mo alam ang future, weather yan eh. Kaya ito, we have to live for today. At ang pamumuhay natin ngayon, pamumuhay sa kabanalan kay Kristo, huwag tayo aalis sa Word of God. Okay, kung kaya nyo basahin sa internet yung mga kontra sa Bible, pero hindi kayo magagalaw, sige, basahin nyo. Pero nagwa-warning ako sa inyo, pag hindi lang hindi mo kaya, huwag mong basahin. Ako, tingin ko, baka masingitan ako kaya ayaw kong basahin. Sige, subukan mo. Sabi naman ng Diyos, subukan nyo lahat ng bagay. Pag-ingatan ng mabuti, itapon ng masama. Lahat ng bagay, subukan mo. Kasi nung maging Kristiyano ko, sinubukan ko din lahat eh. Nakinig ako aral na Iglesia ni Cristo. Ng Muslim lahat, hinanap ko talaga. Hanggang sa nakinig ako ng mga preaching ng kung sino-sino. Hanggang sa iginiya ko ng Diyos sa tunay na Iglesia. Kasi kita ng Diyos ang puso mo, talagang gusto mo magpakatotoo, gusto mo makakilala, gagawin ng Diyos yun. Pero subukan mo. Lahat ng bagay, subukan mo. Ako nga, sinusubukan ko ngayon yung mga supplements para sa diabetes eh. Pero gagastos ka, paano ka makakasubok kung hindi mo bibili? O pag nalaman mo, wala namang ipag, titigil na. Hanggang doon lang sila. Hanggang 1 billion lang sila. Hindi na yung hindi naman wala naman palang effect, tuloy ka pa ng tuloy. So, ganoon din tayo mga kapatid. Mag-ingat lang tayo sa ating sarili. Nag-ingat sa aral ng demonyo. In Jesus' name. Amen.